napakarami mong blessings sa buhay. Doon dapat ang focus mo. Pwede bang inggit ang point sa linyang yan? Dumadating naman talaga sa buhay natin na nakafocus tayo sa blessings ng iba kesa yung sa atin. Nawawala tayo sa pag-angat ng buhay natin. Dahil nakafocus tayo sa pag-angat ng iba, mas namomonitor natin sila kesa buhay mo ang inaatupag mo. Imbes na nagmo-move tayo sa magandang plano ng Diyos, nakastock ka na dahil sa inggit. Baka yan ang dahilan kung bakit walang growth sa buhay natin. Isipin mo, palaging piliin ang mag-move on sa lahat ng bagay. Sa panahon ngayon, sa sitwasyon ng mga buhay natin ngayon, dapat talaga mabilis ang moving on. Kapag may galit ka na dala sa pagkatao mo, ikaw ang talo, ikaw ang lugi. Sa totoo lang, yung taong dahilan ng pagiging galit mo, ni walang idea sa pinagdadaanan mo, ni wala nga siyang paki. The more na apektado ka, mas gusto niya. The more na galit ka, mas type niya. Ang galit kasi parang lason na ipinaimo mo sa kanya, pero ikaw ang unti-unting namamatay. Oo naman, ikaw itong apektado eh. Masanay na maging gawi na ibigay ang lahat sa Diyos. Kapag Diyos ang gumanti, mas matindi. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, "It is mine to avenge. I will repay," says the Lord. Piliin palagi ang katahimikan. May kilala ka bang hindi mapagpatol? Yung wala na siyang paki sa mga sinasabi ng iba, wala na siyang paki sa mga paninira ng iba. Choice nila ang no reaction. Kahit ang mga taong walang alam gawin kundi ang manggatong ng mga away, wala na ring bigat, wala na ding saysay ang mga sinasabi nila. Pinipili nila ang katahimikan kaysa patulan. Tama, papatol ka ba sa mga taong gusto talaga nila ay patulan sila? Laging piliin ng manahimik, laging piliin ng peace. Malayo sa gulo, malayo sa malalaking problema.